Ipinakita raw ng Iran ang kapangyarihan nito sa narating na pansamantalang ceasefire sa pagitan ng bansa at ng Amerika. Bagamat may mga epekto ng tigil putukan na bahagyang mararamdaman, huwag daw pakasiguro dahil ang sitwasyon pabago-bago. Ang report mula kay Rhea Santos. Both sides will claim na sila'y panalo dito, but kung titimbangin ninyo, mukhang ang Iran po yung mas nanalo dito sa sitwasyon na ito. Walang kasiguraduhan pa rin daw ang mga susunod na araw sa kabila ng 2 linggong ceasefire na napagkasunduan ng Estados Unidos at Iran. Yung pagpunta doon ni Donald Trump, yung may American forces doon, ang naging contribution lang nito is just higher crude prices. Kasi wala pa rin tayong ebidensya about uranium. Kaya nga, kung susumahin ninyo, Iran was the strategic winner dito sa conflict na ito. Magandang development daw ang agarang pagbaba ng global oil prices. Pero ayon kay Batu, pangmatagalang kapayapaan ang kailangan bago bumalik ang presyo ng krudo sa presyo nito bago pumutok ang gera. So inaasahan ko na magkakaroon ng pagbaba ng presyo sa mga darating na araw. Hopefully ngayong weekend, no, may makita tayong pagbaba ng presyo. Kaya lang, para manumbalik yung presyo nung bago magkaroon ng digmaan, kailangan itong 2 weeks na ito na ceasefire magtagal pa. Let's hope that cooler minds prevail. Sa Canada, galing sa domestic sources tulad ng Alberta at British Columbia ang bulto ng supply ng krudo ng bansa. Pero mararamdaman pa rin daw ang epekto ng sitwasyon sa gitnang silangan. We don't rely on the Strait of Hormuz, no, for our petroleum. Although, yung presyo na nakikita natin sa gasolinahan, that is dictated by global prices. So meron pa rin epekto yan sa atin. Bagamat yung epekto hindi kasing lala, kagaya for example sa Pilipinas. Doon sa mga mahihirap po kasi, no? Titingnan nyo sa mga mahihirap, majority ng kanilang expenditures goes to food. So kapag ka nagkaroon kaagad ng issue about fertilizers, o presyo ng gasolina tumaas kasi itinatransport po yung pagkain, nagmamahal kaagad yung pagkain, ramdam po yan kaagad ng mga low-income earners. Sa mga mahilig bumiyahe, karagdagang budget pa rin daw muna ang kailangan. Awa ng Diyos, hopefully matapos itong giyera. Pero hindi kagad magkakaroon ng koreksyon. Asahan daw na matatagalan pa bago makarecover ang oil supply ng mundo dahil maraming infrastruktura ang nasira sa mga bansang major oil players na kabilang sa GCC o Gulf Cooperation Council. Ang Iran, di man major player pagdating sa oil supply, nagpakita raw ng bangis nito. Na itong Iran ay meron siyang power at yung power niya galing doon sa Strait of Hormuz. The fact na kinlose niya yon ng ilang linggo at ramdam buong mundo, no? Naramdaman ng buong mundo yung epekto, that goes to show how powerful they actually are. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.